Kabanata 901. Ang kanyang tagapagligtas. Ang sasakyan ay tahimik, at ang tunog ng ulan sa labas ay masyadong malinaw. Lord, iligtas mo sila. Tiningnan ni Nicole ang kurtina ng ulan sa labas ng kawalan ng pag-asa. Bakit ko sila sinundan? Mayroon bang mas desperadong sandali kaysa sa isang ito? Inilunsad ni Julie ang kanyang mga mata at itinuro ang kanyang maliwanag na pulang kuko kay Ian. Kung hindi ako isang matikas na Diyosa, papatayin kita at itapon ang iyong katawan. Tumanggaw si Yvette. Tama na. Ang bibig ni Ian ay kumalas habang nakatingin siya kay Nicole. Tulungan mo ako ng pinakamahusay. Tumangala si Nicole. Magdadala ako ng mga bulaklak sa iyong libingan. Sa paglipas ng oras, ang temperatura sa kotse ay unti-unting nabawasan. Walang telepono ang nagtatrabaho dahil walang network o signal, kaya maaari lamang nilang hintayin ang mga tao na dumaan o kumuha ng inisyatibo upang hanapin ang mga ito. Umuulan kaya ang mga pusa at aso ay nakasilong, at sa oras na huminto ito, madilim na. Lalo na komplikado ang kalagayan ng lahat. Nawala ni Yvette ang singaw matapos ang pag-iwas kay Ian, at si Julie ay sumandal sa window ng kotse nang walang magawa. Hinawakan ni Ian ang kanyang telepono sa labas upang subukan at makakuha ng signal. Namula si Nicole. Napakatahimik sa labas. Walang tunog. Gayunpaman, napakalamig din. Ito ay tulad ng apat sa kanila ang tanging naiwan sa mundo, na inabandona dito. Ang kalungkutan at lamig ay biglang pinukaw ang gulat sa kanyang puso. Si Yvette ay nagbulong at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga balikat. Hindi na natin kailangang maghintay buong gabi sa labas, hindi ba? Mag-freeze sila hanggang kamatayan. Patuloy na sinubukan ni Julie ang kanyang telepono, ngunit hindi siya maaaring tumawag. Ang kanyang mukha ay nagdala din ng isang pahiwatig ng gulat at kawalan ng tiyaga. Ang init sa kotse ay nawala ng kaunti, at ang puso ng lahat ay lalong hindi nabigo. Kinagat ni Nicole ang labi. Bakit hindi tayo bababa at maglakad? Umiling-iling si Yvette at tumanggi. Mag-freeze tayo hanggang kamatayan. Bago magtagal, sumakay si Ian sa kotse habang nakabitin ang kanyang ulo. Walang signal. Ang bundok na ito ay medyo nakahiwalay, kaya maaari lamang tayong maghintay para sa isang tao na dumaan. Tumingin sa kanya si Nicole. Sino sa palagay mo ang dumadaan dito sa kalagitnaan ng gabi? Ang mga taong dumadaan ba ay magiging uri na makakatulong sa atin? Maraming mabait na kaluluwa, ngunit hindi inisip ni Nicole na makatagpo sila ngayon. Kinagat ni Ian ang labi niya. Alam niya na ang kanyang kawalan ng paghahanda ay kung ano ang humantong sa kanila sa estado ng takot na ito. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanila. Upang maabot ito sa iyo, napagpasyahan kong isakripisyo ang aking sarili. Tumingin sa kanya sina Nicole at Yvette. Si Julie, na nasa upuan ng pasahero, ay walang ekspresyon. Sinabi ni Ian, pupunta ako sa likuran at yakapin kayong mga batang babae, kaya hindi ka mag-freeze hanggang kamatayan. Mangarap ka. Ang tatlong kababaihan ay tumanggi ng nagkakaisa. Binuksan na lang ni Ian ang pintuan at isinara ito. Ang kanyang puso ay pinalamanan ng pagkabigo. Siya ay may mabuting hangarin. Ang apat sa kanila ay di nag-uusap walang masabi, na dumaan sa oras. 9 p.m. Ang kadiliman ay tila tahimik na maaari itong lunukan ang lahat. Ang mamasa-masa, malamig na hangin sa labas ay nagpapanatili ng pag-agos sa kanilang mga pores hanggang sa muling umulan muli. Ang mga patak na pattern laban sa kotse. Ang apat sa kanila ay labis na kinakabahan, ngunit lahat sila ay napakatahimik at ayaw mag-isip tungkol sa masamang panig na si Yvette ay nakasandal sa balikat ni Nicole at nanginginig ng bahagya, ang kanyang mukha ay namutla mula sa sipon. Walang sino man ang nagkakaroon ng magandang oras. Walang ilaw na makikita sa labas. Sa ganitong malamig na kapaligiran, biglang may masamang pakiramdam si Julie. Naaalala ko na ang isang mudslide ay nangyari dito. Sa mga salitang iyon, ang tatlong iba pa ay agad na nagising bigla ng malaking alon na bumagsak sa kanilang mga puso. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, ang kanyang ekspresyon ay hindi kasiya siya. Ang kanyang malamig na mga daliri ay halos nagyelo. Kung nagpatuloy ito, lahat sila ay mag-freeze hanggang sa kamatayan. Rumble. Bigla, may malakas at marahas na tunog. Hindi alam ni Nicole kung ito ang tunog ng kulog.
Ito ay tunog tulad ng isang muffled drum roll mula sa kailaliman ng bundok, na tumama sa takot sa puso ng mga tao. Ikaw, Jinx. Ito ay talagang isang mudslide. Biglang sumigaw si Ian, lumabas sa kotse. Tumakbo. Kabanata 902. Ito ba ay banal na paghihiganti? Masyadong natakot ang lahat para malaman kung totoo ba ito o peke. Hindi ito ang oras para magbiro. Binuksan nila ang pinto ng kotse at tumakbo palabas. Sa kabutihang palad, para sa kaginhawahan, sina Nicole at Julie ay nagsuot ng flat. Gayunpaman, si Yvette ay palaging ang pinaka nag-aalala tungkol sa kanyang imahe. Kahit na nakatapak siya sa putikan, kailangan niyang matapakan ito ng naka-high heels. Ito ay hindi masyadong maginhawa kapag siya ay tumakbo. Sinubukan ni Ian na hilahin si Nicole, pero napatingin si Nicole kay Julie na namamanhid na ang mga paa. Kasing puti ng papel ang mukha ni Julie. Ian, isama mo si Julie, at si Yvette ang kukunin ko. Huwag ka magsayang ng energy. Bilisan mo, tumakbo ka. Nicole, kailangan mong makipagsabayan. Kinagat ni Julie ang kanyang mga ngipin at tumakbo sa unahan kasama si Ian. Batay sa kanilang natutunan sa paaralan, dapat silang tumakbo ng patayo sa direksyon ng mudslide sa oras na ito. Gayunpaman, madilim ang paligid na walang kahit isang bakas ng liwanag. Ang mahinang ilaw na ibinubuga ng kanilang mga telepono sa kanilang mga kamay ay walang silbi. Dahil hindi sila maaaring gumawa ng anumang mga paghatol, maaari lamang silang tumakbo sa kabaligtaran na direksyon. Ang malamig na hangin at ulan ay parang kutsilyong kumiskis sa kanilang mga mukha. Sa sobrang takot ni Yvette ay hinawakan niya ang kamay ni Nicole, umiiyak habang tumatakbo sila. Ang kanyang isip ay ganap na blanko. Tila narinig nila ang dumadagandong na tunog ng mga debris na gumugulong sa di kalayuan. Maaari nitong tanggayan ang lahat ng init at pag-asa na hawak nila. Walang makita si Nicole. Wala rin siyang narinig. Sa tabi niya, umiiyak si Yvette nang hilahin siya ni Nicole paarap, ngunit unti-unting pinabagal siya ng takong ni Yvette. Sila ay basang-basa, nilalamig, at natakot. Galit na isinipa ni Yvette ang kanyang high heels, humihikbi at hinawakan ang kamay ni Nicole. Huwag kang matakot, Lil-En. Huwag kang matakot. Inaalo niya si Nicole pati na rin ang sarili niya. Napangiti si Nicole. Huwag kang matakot, Yvette. Nauna lang sina Ian at Julie. Malapit na natin silang maabyutin. Gayunpaman, malinaw na narinig ni Nicole ang mapurol na dagandong sa likuran nila na palapit ng palapit. Labis ang gulat sa kanyang puso. Nakakalat sa hangin ang boses ni Julie. Tumakbo ka. Bilisan mo. Ang hangin ay umiihip ng mapait, at ang ulan ay tumama sa kanyang mukha na parang bagyo, na nasaktan siya. Hinawakan ni Nicole ng mahigpit ang kamay ni Yvette. Habang mas mabagal ang kanyang pagtakbo, mas nakakatakot ang malakas na ingay sa hangin at ulan sa kanyang likuran. Limitado ang lakas ng bawat isa. Itinuring na mabuti ang pisikal na lakas ni Nicole, ngunit kasama si Yvette, hinihila lang pababa si Nicole. Gayunpaman, hindi kayang bitawan ni Nicole. Kung gagawin niya iyon, mawawalan siya ng matalik na kaibigan. Masakit na nawala ang taong mahal niya. Bumibigat na ang paghinga ni Yvette, at pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa lalamunan. Kalimutan mo na, Lil-En. I'll run on my own. You run by yourself too. Leave me be. Alam ni Yvette na pinipigilan niya si Nicole. Ang pisikal na lakas ni Nicole ay mas mahusay kaysa kay Ian, ngunit si Ian ay nasa unahan kaya hindi na nila makita ang kanyang figure. Hinigpitan ni Nicole ang hawak. Ayos lang. Magiging maayos din. Sa mga ingay ng hangin at ulan, kitang-kita ang pagkakasikal ni Yvette. Tumakbo si Nicole nang walang ibang iniisip sa kanyang isipan. Biglang natapakan ni Nicole ang isang bato. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang bukong-bukong. Ilang saglit, naramdaman niyang nabasag ang kanyang mga buto. Sa sumunod na segundo, si Nicole ay bumagsak ng husto sa lupa at nataman ang kanyang ulo. Nagyayelo ang lupa. Gayunpaman, hilong-hilo si Nicole kaya nahimatay siya. Halo-halo sa ulan ang matinis na sigaw ni Yvette. Naramdaman ng malayo pero malapit. Nakakalungkot na araw. Ito ba ang kinahinatnan ng paghihiganti kay Eric? Ito ba ay banal na kaparusahan? Unti-unting nawala ang kamalayan ni Nicole hanggang sa hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata. Nanlamig ang kanyang noo at pagkatapos ay uminit.
Naaamoy niya ang dugo, ngunit hindi alam ni Nicole kung kanino iyon. Kabanata 903. Pinaalis siya. Ang liwanag ng araw ay pumutol sa kadiliman, at ang araw ay tumagos sa mga ulap. Ang mga mata ni Nicole ay natusok ng mga ilaw, ngunit ang kanyang isip ay nasa madilim pa ring gabi. Siya ay nakulong sa mabagyong panahon kung saan, sa likod nila ay isang mudslide na maaaring lamunin sila anumang oras, at sa unahan nila ay isang kalsada na walang katapusan. Tumakbo siya ng walang katapusan. Naging tense ang katawan niya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang daan sa unahan ay naging isang bangin. Paghakbang niya sa kalsada, bumagsak ang paa niya sa manipis na hangin at parang walang bigat ang katawan niya. Bigla siyang nagising. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ilang segundong ibinuka ni Nicole ang matamlay niyang mata bago dahan-daang natauhan. Lahat ng nasa paligid niya ay hindi pamilyar. Nahihilo at masakit ang ulo niya. Inabot niya ito para hawakan at naramdaman niyang nakabalot ito ng gauze. Hindi kalayuan ay ang paggalaw ng isang lighter flickering. Tumingin si Nicole at nakita ang isang matangkad at pamilyar na silhouette. Medyo kamukha ito ni Clayton. Napakurap siya. Yan ba talaga si Clayton? Paano siya narito? Hawak ni Clayton ang isang lighter sa kaliwang kamay at isang yelong cylindrical na bagay sa kanang kamay. Kumunat ang noo ni Nicole at nakataas ang kilay habang nagsasalita sa paos na boses. Anong ginagawa mo? Nagsindi ba siya ng kandila para sa akin? Patay na ba ako? Medyo natakot si Nicole sa eksenang ito at lalong pumuti ang mukha. Saglit na natarante si Nicole. Totoo ba ito o isang ilusyon? Bahagyang nanigas ang galaw ng lalaki. Iniangat niya ang ulo para tingnan siya. Umaapaw ang lamang at saya sa kanyang mga mata. Umalis ng ilang hakbang si Clayton. Ang malambot at maitim niyang titig ay maingat na sinuri si Nicole, maingat na para bang natatakot siyang masaktan. Mukha siyang nakaharap sa isang marupok na kayamanan. Nagkatinginan silang dalawa, at natarante namang kumurap si Nicole. Bahagyang nagbago ang mukha ni Clayton habang nahihirapang magtanong sa kanya, naaalala mo ba kung sino ako? Itinagilid ni Nicole ang ulo sa kanya. Magkakilala ba tayo? Namuti ang mukha ni Clayton. Gusto lang siyang takutin ni Nicole. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang magiging reaksyon niya. Magpapaliwanag pa lang siya, may nagtulak papasok ng pinto. Pinapasok ni Ian sina Julie at Yvette sa loob. Nang makitang gising na si Nicole, tuwang-tuwa ang isang figure sa kanya. Lil-En, sa wakas gising ka na. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Hinawakan lang ni Yvette ang balikat ni Nicole nang mapa-atras siya. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi. She got a concussion. Don't touch her. Napakurap si Yvette, at agad na namula ang kanyang mga mata. Kasalanan ko ang lahat kung bakit mabagal ang pagtakbo. Tinapik ni Julie ang balikat niya at sumandal. It's fine as long as Nicole is awake. It's all in the past. Nakatayo doon si Ian, na agrabyado. Malinaw sa isang sulyap na hindi siya nakatulog buong gabi. Napakahirap ng kanyang kutis. It was such a close call. My dearest Nicole, hindi mo ako makakalimutan dahil dito, right? Kinagat ni Nicole ang labi niya at ngumuso. Carter, may utang ka pa sa akin. Hindi nakaimik si Ian. Nabigo ang plano niyang puwersahang pukawin ang emosyon. Ang tatlong tao ay walang naramdaman, ngunit sa gilid, si Clayton ay umiling. Hindi nagawang sabihin ni Clayton sa kanila na nakalimutan na ni Nicole kung sino siya. Gayunpaman, naalala ni Nicole ang kanyang mga kaibigan. Nanginginig ang puso ni Clayton nang itagilid ni Nicole ang ulo para ngumiti sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mainit at malambot. Mr. Sloan, pasensya na kung natakot kita ngayon lang. Agad na nagbago ang mukha ni Clayton. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit kasabay nito ay bahagyang lumubog ang mga mata niya. Itinaas niya ang kanyang mga paa at naglakad palabas. Nagalit siya. Nagulat si Nicole sa reaksyon ni Clayton, ngunit mabilis na pinutol ni Yvette ang pagkakasala ni Nicole. Ano ang ginawa mo sa kanya? Niloko ko siya sa pag-iisip na nawalan ako ng memorya. Sabi ni Julie, cliché. Sabi ni Ian, bakit hindi ka nagsinungaling sa akin? Tumingin si Nicole kay Ian at inikat ang mga mata. Magsisinungaling ako sa iyo pagkatapos mong bayaran ako. Nagalit din si Ian. Natawa si Nicole at biglang may naalala. Nag-aalinlangan ang ekspresyon niya.
Hindi ba tayo nakatagpo ng mudslide? Paano tayo nakarating dito? Kabanata 904. Italaga ang iyong buhay sa kanya. Sabi ni Julie, meron ngang mudslide, but we were lucky. Ang direksyon ng mudslide ay wala sa direksyon na tinakbo natin, kaya nakatakas tayo. Hindi nakakapagtaka. Ang swerte talaga namin. Napaisip si Nicole. Ngunit ito ay isang malapit na tawag. Kung si Clayton ay hindi dumating sa oras upang iligtas tayo, hindi tayo makakatakas kung ang mudslide ay kumalat ng napakalawak. Tumanggo si Yvette. I always thought that Clayton was treacherous and sly underneath his aloof front. It looks like I was wrong about him. I was scared to death kapag nawalan ka ng malay. Buti na lang at dumating siya. Alam ni Clayton na masama ang panahon pero nakahanap pa rin siya. Ikaw kasi natakot na makatagpo ka ng mudslide. To be honest, matagal na akong hindi ginagalaw ng lalaki. Sinundot ni Julie ang kanyang ulo gamit ang isang daliri. Ito na ba ang oras para makipagkita sa isang tao? Napayuko si Yvette sa ulo at umupo sa tabi ni Nicole. Anyway, lumitaw yung lalaki sa life or death situation na iyon. Feeling ko, flawless talaga siya. Bahagyang nanginag ang dibdib ni Nicole. Napaisip si Nicole sa silhouette ng lalaki nang imulat niya ang kanyang mga mata habang nakikinig sa mga salita ni na Yvette at Julie. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Hindi rin niya maisip kung ano ang naramdaman niya habang nag-iisang nagmamaneho sa highway sa malamig na hangin at malakas na ulan para hanapin siya. Naisip ni Nicole, paano kung hindi niya tayo mahanap? Paano kung na-miss niya tayo? Paano kung nahuli din siya sa mudslide? Kahit na anong, paano kung, senaryo iyon, inilagay ni Clayton ang kanyang buhay sa linya upang mahanap si Nicole. Hindi katakatakang ganoon kalaki ang reaksyon ni Clayton nang dayin siya ni Nicole sa pag-iisip na nawalan siya ng alaala. Gaano siya kalungkot kung talagang nakalimutan ko kung sino siya. Napaisip si Nicole. Sabi ni Julie, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Nakulong pa rin tayo sa kalapit na nayon. Nakaharang ang mudslide sa kalsada, kaya hindi makapasok ang mga rescue vehicle, at hindi rin tayo makakalabas. Kinagat ni Nicole ang labi at tumingin sa paligid. No wonder ganito ang hitsura ng ospital na ito. Hindi may kukumpara ang kalagayan ng ospital na ito sa mga pribadong ospital sa West City. Gayunpaman, kumpara sa kagabi, ito ay itinuturing na langit. Dagdag pa ni Yvette, oo. Hindi man lang naisip ni Clayton kung paano babalik nang pumunta siya rito. Do you feel touched enough na italaga ang iyong buhay sa kanya ngayon? Tumibok ang puso ni Nicole, ngunit mapatla at mahina pa rin ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Yvette at walang magawa, kayo ba? Mukhang dismayado si Yvette. Gusto niyang kalugan si Nicole kung may utak ba siya sa ulo niyang iyon. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob. Na-touch lang ako. I don't intend on put myself on the hook. Tsaka pumunta siya dito para sa'yo. You really don't get the point. Kalmado pa rin si Julie. Huwag kang mainitin ang ulo. She just got out of a failed marriage. Paano siya makakabalik ng ganoon kabilis? Mas maganda kung matahimik siya. Saglit na nag-isip si Yvette at naramdaman niyang makatuwiran din ang sinabi ni Julie. Kung tutuusin, masyadong masakit ang mga sugat na dinanas ni Nicole. Ito ay hindi makayanang tingnan. Tumabi si Ian at nagsalita ng mahina. Naaalala niyo ba kung gaano kayo ka-supportive kay Eric noon? Tumahimik ka. Sabay na nagsalita sina Julie at Yvette. Maging si Nicole ay hindi maiwasang bigyan siya ng isang mabangis na titig. Matapos titigan si Ian ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Napatahimik si Nicole. Pero pinaalam mo ba sa mga pamilya mo? Hindi alam ng tatay at mga kapatid ko na lumabas ako. Tumanggo si Julie. They called a dozen or so times. Sinabi ko na sa kanila. Hindi ka makontak ni Grant noong una, kaya medyo balisa siya. Papunta siya dito ayon sa lokasyon ng relo mo, pero sarado ang kalsada, kaya't hindi niya magawang pumasok. Pero gamaan ang loob niya nang malaman niyang okay ka. Sinabi niya na darating siya sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Nicole. Mabuti iyon. Sabi ni Ian, medyo seryoso ang mudslide na iyon. Narinig kong inanod nito ang isang nayon. Hindi pa rin alam ang kapalaran ng mahigit 100 tao sa loob. Talagang sinuwerte tayo sa pagkakataong ito. Kabanata 905.
Ang gamot ay para sa paggamit ng tao. Nabalot ng katahimikan ang silid. Tama, muntik na silang mamatay. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, ang taong nasa labas ay muling kumatok sa pinto at pumasok. Nabawi ni Clayton ang kanyang maamo at magandang hitsura. Pwede ba akong pumasok? Ngumiti si Nicole at tumango. Sakto namang binitawan ni Yvette ang kanyang upuan at kinindatan pa si Nicole. Ang lahat ng ito ay nakita ni Clayton. Halatang nag-uumapo sa tuwa ang mga mata niya. Umiwas ng tingin si Nicole at hinawakan ang noo. Gusto niya talagang magpanggap na hindi niya kilala si Yvette. Nainis din si Julie. Anong klaseng tao ito? Naubo si Ian. Malapit na ang oras. Lalabas ako para mamasyal at sasabihin sa iba na ligtas ako. Sumunod din si Julie. Gusto ni Yvette na manatili, ngunit ayaw niyang maging pangatlong gulong, kaya sinundan niya sila palabas. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay tumayo si Clayton sa gilid, hawak ang 2 itlog sa kanyang kamay. Sandaling nag-alinlangan ang kanyang mga buto-buto na daliri bago niya marahan itong itinutok sa sulok ng bedside table. Ang kanyang mga galaw ay banayad, maganda, at masining. Ang isang pares ng hindi makamundong mga kamay at isang umuusok na itlog ay tila may mainit na visual effect. Hindi masyadong maganda ang kondisyon dito, pero nanghiram ako ng 2 itlog sa doktor sa katabing bahay. Masustansya ito. Napakurap si Nicole at napaisip sa sinabi ni Yvette kanina. Bahagyang gumalaw ang puso niya. I'm sorry. Di dapat nagsinungaling sayo. Hindi kita dapat tinakot. Napaawang ang labi ni Clayton. Ang kanyang matikas at mainit na ugali ay tila hindi bagay sa hamak na silid na ito. Sa sandaling iyon, malambot at malambing ang kanyang boses. Well, pinapatawad na kita dahil nasugatan ka. Dahan-dahan at maingat na binalatan ni Clayton ang balat ng itlog, sinusubukang itago ang kanyang malamayan na paggalaw. Paano niya natitiis na sisihin siya? Siya ay mapalad na nakaligtas, at siya ay lubos na nagpapasalamat na siya ay nahanap niya. Kakaibang tahimik saglit ang kapaligiran. Nagpa siya si Nicole na basagin ang katahimikan. Ito ba ang istasyon ng tulong medikal ng nayon? Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi at bahagyang gumalaw. Lumiwanag ang refleksyon niya sa mga mata niya. Tumawa siya. Hindi. Ito ang veterinary station. Nawala ang ngiti ni Nicole sa kanyang mukha, at hindi sinasadyang sumulyap ang kanyang mga mata sa nakakabit sa kanya. Umalingaw sa kanyang dibdib ang mahinang tawa ni Clayton. Ang kanyang titig ay maamo at mapagmahal. Para bang nakikita niya ang pag-aalala nito. Isang nagniningning na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, ang gamot ay para sa gamit ng tao. Napatingin si Nicole sa ngiti niya at medyo natulala. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang oras. Nagtama ang mata nilang dalawa. Unti-unting napawi ang ngiti ni Clayton, nandidilim ang kanyang mga mata. Napakalapit ng kanyang hininga. Nanatili ang mainit at nakakaaliw na halimuyak habang unti-unting lumalapit ang matikas nitong mukha sa kanya. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Nicole. Gayunpaman, 20 sentimetro lang ang layo, hindi lumapit si Clayton at inabot niya ang kanyang buhok sa halip. Ang pagkilos ay banayad at maingat. Salamat. Okay ka lang, Nicole. Kung hindi, talagang hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung naroon siya sa ibang pagkakataon. Napaawang ang labi ni Nicole habang kumikislap ang mga mata. Bakit ka pumunta? Naisip ni Nicole na walang darating para iligtas sila. Kahit na mayroon, hindi ito si Clayton. Ang kanilang relasyon ay unang naitatag dahil sa pagtutulungan ng kanilang mga kumpanya. Kahit na dahil nailigtas niya si Lil Michael sa mga lansangan ng Europe ilang taon na ang nakalilipas, ayon sa ugali ng isang negosyante, ito ay walang iba kundi isang palitan ng interes. Kaya naman, hindi siya nakonsensya nang makuha niya ang proyekto mula kay Clayton. Hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataon, at nagkaroon siya ng lakas. Nang maglaon, nagbago ang damdamin ni Clayton, na ikinalulungkot ni Nicole. Hindi siya naniniwala sa sinseridad si Clayton noon. Kabanata 106. Kailangan ba ng pag-ibig ng dahilan? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may ilang pagdududa si Nicole sa kanyang mga iniisip. Kung nagkataon lang na nailigtas siya ni Clayton sa aksidente sa sasakyan sa Sun City, paano naman sa pagkakataong ito?
Maaaring pinili ni Clayton na hindi sumama. Bakit siya dumating ng ganitong oras? Ang kanyang pagdating ay parang isang liwanag sa kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Natahimik ng ilang segundo ang hangin. Dahan-daang ibinuka ni Clayton ang kanyang bibig. Malinis at malinaw ang boses niya. Birthday ko kahapon kaya gusto kong makasama ka ng hapunan. Sa swerte, makakapag-date na din tayo ng hapunan. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapo sa kahinahunan. Napangiti siya nang hindi nagmamadali nang makita ang naninigas at gulat na tingin ni Nicole. Hindi kita mahanap, pero ayaw kong sumuko. Sinabi ng tauhan ni Miss Quimby na nagpunta ka sa isang bar. Sabi ng may-ari ng bar, umalis ka kasama si Mr. Carter. Sabi ng yaya ni Mr. Carter sa bahay, pumunta daw kayo sa bundok upang panoorin ang meteor shower. Bahagyang nakakunot ang noo niya habang nagsasalita, medyo nanlumo. Tapos, bigla siyang tumawa. Muntik akong sumuko noong una, ngunit pagkatapos ay nagbago ang aking isip. Gusto kong makita kung talagang may meteor shower sa pagtataya ng panahon. Gayunpaman, ang nakita ko ang balita ng malakas na pagulan at pagguho ng putik. Tinawag kita, ngunit di kita makontak, kaya ako na lang mismo ang pumunta para hanapin ka. Ibinuka ni Nicole ang kanyang bibig at biglang nalaman na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang isang, salamat, ay tila napaka-perfunctory, at siya ay makaramdam ng paumanhin kung siya ay gagamit lamang ng ilang magalang na salita upang palayasin siya. Hinanap ni Clayton ang lahat ng lugar na pinuntahan ni Nicole. Kahit alam niyang delikado, sumugod pa rin siya ng walang pag-aalinlangan. Biglang umasim ang mukha ni Nicole habang namumula ang mga mata. Talagang hinahabol siya ni Clayton ng buong puso, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Ang kanyang unilateral na pagsisikap sa relasyon na ito ay talagang masyadong mapagpakumbaba. Napaka-humble nito na naalala ni Nicole ang kanyang dating sarili. Tila may manipis na sinulid sa kanyang puso na pumipiga sa kanya ng mahigpit hanggang sa umagos ang dugo, kaya masakit ang kanyang paghinga. Tumingin sa kanya si Nicole, itinikom ang kanyang mga labi, at sinabi sa medyo tuyong boses. Clayton, bakit ang bait mo sa akin? Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya binigyan ni Nicole ng kahit katiting na pag-asa. Medyo nakakapagtaka kung bakit nagustuhan pa rin niya ito. Saglit na nag-alinlangan si Clayton. Pagkatapos, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kurbo sa isang mainit, malinaw, at makabuluhang ngiti. Kailangan ba ng pag-ibig ng dahilan? Noong una, lagi kong iniisip na dahil ito kay Lil Michael, matapat na sabi ni Nicole. Tumigil si Clayton at ibinaba ang kanyang mga mata bago siya muling tumangala. Hindi niya maiwasang mapangiti. Masyado bang hindi totoo ang maling akala na ibinigay ko sa iyo? Kung pipilitin mo ang isang dahilan, dapat ay iyon ang oras na una kang nakarating sa hotel. Ang mapagmataas na pagmamataas na iyon ay ang iyong katapatan sa pakikitungo mo sa iba. Sumakit ang puso ko nang malaman ko tungkol sa iyong nakaraan. Kailan nagsimulang magkagusto si Clayton kay Nicole? Natagpuan na ito ni Clayton na medyo malabo. Gayunpaman, ang kanyang pag-ibig ay lumalim, at alam niya na siya ay nakulong sa kaloob-looban, hindi na lamang makaalis. Kaya naman kahit talo-talo ang laban kay Eric Ferguson, gusto pa rin ni Clayton na ipaglaban ito. Ang tanging paraan para pigilan siya ay kung sasabihin ni Nicole na ayaw niya sa kanya. Kung hindi, magpapatuloy siya pasulong. Napakurap si Nicole. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang layer ng ambon, ngunit siya ay mukhang kalmado at tahimik sa ibabaw. Gayunpaman, nanginginig na ang kanyang puso. Matagal na natahimik si Nicole. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga labi. Clayton, napakahirap magkagusto sa isang tao, lalo na kung ang taong iyon ay may iba sa puso niya noon. Hindi magandang pakiramdam iyon. Bakit kailangang maranasan ito ng isang mabuting tao tulad ni Clayton? Nakahawak sa kanya ang kamay ni Clayton. Ito ang unang pagkakataon na nilapitan niya ito nang walang pahintulot. Bahagyang napakunot noo si Nicole ngunit hindi umaalis. Tahimik siyang tumingin sa kanya. Kabanata 907. Lumabas para magpakalma. Mainit at malapad ang kamay ni Clayton, hawak ang kanyang slim at malamig na mga daliri. Ang kanyang malalim na mga mata ay may pahiwatig ng determinasyon. I want to try, Nicole.
I want to erase all your bad memories and fill your life with happiness. Gusto ko lagi kang mayabang at confident, gaya nung una kitang nakilala. Nicole, kahit mahirap ang pakiramdam, sweet sa akin. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na mag-iwan ng bakas ng init sa buhay nito at paginhawahin ang masakit na damdamin. Hindi pa lumilipas ang taglamig, ngunit ang mainit na araw ay kumalat dito. Naramdaman ni Nicole ang init. Palaging inaalagaan siya ni Clayton. Siguro matagal na niyang pinutol ang kanyang nakaraan at sinimulan ang kanyang buhay muli. Ang kaligayahan ay palaging nasa harapan niya. Siya ang sadyang hindi pinansin. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting naglaho ang isang mabigat na bato sa kanyang puso. Bakit hindi magsimulang muli? Kailangan bang magdusa sa buong buhay ko dahil kay Eric? Sa panahon ng pag-aalinlangan ni Nicole, nakita ni Clayton ang hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga mata at naisip na ang kanyang mga salita ay nabagabag sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting pagkawala at pilit na inaalis ang kamay niya. Sa sumunod na segundo, hinayla siya ng cool at balingkinitang mga daliri ni Nicole. Napatalon siya at nagtatakang tumingin sa kanya. Napaawang ang labi ni Nicole, at medyo namumutla ang ngiti nito. Kapag masama ang pakikitungo mo sa akin, itatapon kita sa isang tibok ng puso. Kung tutuusin, isa siyang mayaman na babae. Kahit na umamin siya, kailangan niyang maging mas kahanga-hanga kaysa sa iba. Ang una niyang pangako na bibigyan siya ng pagkakataon ay isang dahilan. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay isang pagtanggap mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumalabas na hindi ganoon kahirap magsimula muli ng isang relasyon. Bahagyang nanigas ang katawan ni Clayton. Parang wala siyang reaksyon dito. Makalipas ang ilang segundo, bumakas ang ecstasy sa kanyang mukha. Unti-unting lumawak ang ngiti ni Clayton, at may bahid ng excitement ang kanyang kalmadong aura. Hinawakan ng mahigpit ni Clayton ang kamay niya. Ang kanyang mga mata ay parang nagulat ngunit tuwang-tuwa. Hindi niya makontrol ang ekspresyon niya. Sumakit ang mga kamay ni Nicole sa pagkakahawak niya kaya napangiwi siya. Agad siyang binitawan ni Clayton sa takot, saka maingat na hinawakan ang kanyang palad sa kanyang mga kamay habang nakatingin sa kanya ng hindi kumukurap. No way. What you mean is that you're agreeing to be with me. Nakita siya ni Nicole na parang nasa dulo na siya at gusto niyang tumawa, ngunit nagpigil siya. Hindi maganda kung pagtawanan siya. Gayunpaman, pinigilan ni Clayton ang kanyang pananabik at tinanong siya dahil sa takot na hindi niya maintindihan. Ang ganoong uri ng pag-iingat at pangamba ay medyo nakakadurog ng puso. Napaisip si Nicole saglit. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata nito at tumanggo ng nakangiti. Saglit na tumalon ang puso ni Clayton. Bakas sa kanyang mga mata ang saya at pagtataka. Tumayo siya, pinipigilan ang kanyang ecstatic mood. Naguguluhang tumingin sa kanya si Nicole. Hinaplos ni Clayton ang kanyang buhok. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Lalabas ako para kumalma. Pagkatapos, nawala sa paningin niya ang matangkad at patayo nitong figure. Hindi nakaimik si Nicole. Ito ay tila naiiba sa mga palabas sa TV. Di ba dapat niyakap niya ako sa tuwa? Bagamat hindi ako sanay, hindi ako tatanggi kung gagawin niya. Nakakalito na tao. Tapos, magkasunod na pumasok sina Julie at Yvette. Si Yvette ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha na naghahanap ng mga sikreto. Masyadong kakaiba ang ngiti ni Mr. Sloan. Ano ang napag-usapan ninyong dalawa? Hindi man lang manalo ng jackpot ay mapapangiti siya ng ganyan, tama. Tumingin si Julie kay Nicole ng malabong ngiti. Tell us, what happened? Mr. Sloan was smiling like a fool. Nag-ulo ba ang ulo niya sa tamis na ibinigay mo sa kanya? Wala talagang may tago si Nicole sa dalawang chismosang best friend na ito. Tumingin siya sa kanila nang walang imak at tumawa. Why don't you guys be my spokesperson? You guessed everything, so what's the point of asking me? Kabanata 908. Gusto kitang halikan. Tumakbo si Yvette at umupo na parang masunuring estudyante. Tigilan mo na kami sa pag-aalinlangan at sabihin mo sa amin. Huminto muna si Nicole bago nagsalita. Wala akong gaanong masusuklian sa kanya lang iaalay ang sarili ko. Sa isang iglap, napatulala ang dalawang tao. Para itong maliit na bato na inihagis sa lawa, na nagdulot ng malaking alon.
Mukhang mas excited pa si Yvette kaysa kay Nicole. Nagpustahan kami kanina na mas gugustuhin mong ibigay sa kanya ang Stanton Corporation kaysa ibigay mo ang sarili mo sa kanya. Ano bang iniisip mo? Tumingin si Nicole kay Julie, na binigyan siya ng isang mahinahong ngiti. Napatingin si Nicole kay Yvette. Ano ang pinagpustahan mo? Yvette muttered, that you'd never give yourself to him, but Julie guessed that you would. Sinabi ko lang sa kanya na matatalo siya. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Sorry, pero natalo ka. Hindi napigilan ni Yvette na imulat ang kanyang mga mata, galit ngunit masaya rin. Malinaw na kinundena ng lahat ang aking ideya sa pagiging bulok noong iminumungkahi ko ito kanina. Bakit ito nagkatotoo sa sandaling naisip ko na iba? Umupo si Julie sa gilid at tumingin kay Nicole, tunay na masaya para sa kanya. Bagong simula, Lil-En. Hindi siya masamang tao. Maganda ang panlasa mo. Tumanggo si Nicole at tumingin sa labas ng bintana. Masayang ibinahagi ni Clayton ang mabuting balita kay Ian. Nang makawala si Ian sa kanyang pagkabigla, tinakpan niya ang kanyang tenga at ayaw makinig, ngunit hindi niya maitago ang katotohanan. Natawa si Nicole sa eksena. Maya-maya ay hindi na nakatiis sina Yvette at Julie at lumabas na para iligtas si Ian habang nakangiting pumasok si Clayton. Nag-stabilize ng husto ang mood ni Clayton, at puno ng lamang ang mga mata niya. I've adapted to this identity. As your boyfriend, you can tell me if you need anything. Nagtaas ng kilay si Nicole. Mabilis iyon. Naisip ko na aabutin ng kahit ilang araw para unti-unti tayong masanay. I want to go back as soon as possible. Kaya mo ba, boyfriend? Napangiti si Nicole. Tumigil si Clayton. Hindi naman imposible, pero magtatagal. Lumapit siya at gusto niyang hawakan ang buhok nito, ngunit nagbago ang isip niya at sa halip ay hinailan niya ang kamay nito. Tumangala si Nicole para titigan siya, ngunit hindi umatras si Clayton dahil sa kahihiyan. Nakatingin sa kanya ang mga mata nito ng diretso. You're my girlfriend. So, I can hold your hand openly, and also. Huminto siya habang lumalalim ang mga mata. Kiss kita. Pagkatapos ng unos, ang langit ay walang ulap, at ang araw ay nagbubulag-bulagan. Maging ang temperatura ay tumaas nang hindi namamalayang napatingin si Nicole sa kanyang gwapong mukha. Nang marinig niya ang malalim at husky na boses nito, bigla niyang naramdaman ang pag-init ng mukha niya. Siya ang pumayag sa kanyang pagtugis. Bakit biglang naging dominant si Clayton sa isang kisap mata? The next second, bigla niyang inabot ang ulo niya, biglang lumalapit ang mukha niya. Ang mainit at nakapapawing pagod na halimuyak ng kanyang katawan ay agad na sumalakay sa kanya. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas si Nicole. Naninigas ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang sumobra na siya. Hindi ba ito isang normal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng magkasintahan? Gayunpaman, hindi bumabagsak ang mainit niyang labi. Napatulala si Nicole sa kanyang gwapong mukha at ramdam niya ang malalim at medyo tensyon niyang paghinga. Hindi napigilan ni Clayton, ngunit natatakot siya na ang gayong pagkakasala ay hindi makalulugod kay Nicole. Sa huli, umatras siya. Nagustuhan niya ito kaya natatakot siyang makita ang kahit katiting na pagkasuklam sa mga mata nito. Gayunpaman, walang ganoong bagay. Ang medyo magaspang na mga daliri nito ay marahang hinaplos ang gilid ng labi niya. Mababa at husky ang boses niya. Pwede ba? Gusto lang niya itong halikan. Parang sa wakas ay nagkatotoo ang pagkahumaling sa kanyang puso, ngunit nasa dulo na siya ng kanyang isip. Noong una ay naisip ni Nicole na halikan na lang niya ito kung gusto niya. Bakit niya ako sinasadyang asarin? Sobrang tagal na rin simula noong nagpapansin si Nicole sa mga lalaki. Ngayon, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa puso ng mga lalaking hayop na ito. Kabanata 909. Masarap maging mayaman. Tiningnan siya ni Clayton ng labis na ang kanyang mukha ay naging pula bilang isang kamatis. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang matalo. Kinagat ni Nicole ang labi. Nginatngat niya ang kanyang ngipin upang makontrol ang kanyang emosyon at biglang naabot upang itulak siya palayo. Hindi mo kaya? Inaasahan ba talaga niya akong maligaya na sabihin, oo naman, sige, sa ganoong uri ng tanong. Ang maginoo na kaugalian ni Clayton ay talagang nakakabigo, ngunit nakakaaliw din ito.
Naisip ni Nicole. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, ang mga mata ni Clayton ay nagdilim ng ilang sandali. Ang kanyang lalamunan ay bumagsak, at sa instant na iyon, naramdaman niya na ang nasusunog na apoy sa kanyang buong katawan ay napapatay. Tumulo ang puso ni Nicole. Biglang ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at unti-unting tumalikod. Ang susunod na segundo, naabot ni Nicole at hinawakan ang kanyang kwelyo, at hinayla pasulong. Si Clayton ay natigilan sandali, ngunit nag-atubili si Nicole para sa isang split segundo lamang bago sumandal. Ito ay lamang ang magaan na pek sa kanyang mga labi bago niya bigla itong itinulak muli. Dagdag pa ni Nicole, ngunit kaya ko. Ang ekspresyon ng lalaki ay biglang naging mas maliwanag. Ang ilaw sa kanyang mga mata ay nakasisilaw habang nakatingin sa kanya. Siyempre, kaya mo. Maaari mong gawin ang nais mo sa iyong kasintahan. Si Nicole ay hindi tinanggihan sa kanya, at hindi rin siya nag-backtrack. Nang sumulyap siya sa kanya, bigla niyang naintindihan at hinawakan ang kanyang buhok ng ngiti. Okay lang, maaari nating gawin itong mabagal. Bibigyan kita ng oras upang masanay ito, Nicole. Ngumiti si Nicole at may sasabihin lang na biglang tumunog ang kanyang telepono. Dinala ito ni Clayton sa kanya. Tumingin si Nicole. Kinuha at nakita na ito ay pagtawag ibinigay niya. Hindi niya sinabi kay Clayton na umalis at simpleng sinagot ito. Big Brother. Si Grant ay nagsabi ng ilang mga salita at pagkatapos ay nag-hang up. Namula si Nicole. Sinabi ni Grant na pipiliin tayo ng kamatayan. Ayon sa karakter ni Floyd, gaano man itong hamon, malalampasan niya sila kung para sa kanyang minamahal na anak na babae. Ano ang mahalaga sa isang mudslide? Ano ang mahalaga sa pagharang sa mga kalsada? Sa sandaling narinig ni Floyd na si Nicole ay nag-sprain ng kanyang bukong-bukong, iginiit niya na gawin siyang dalhin si Grant. Medyo nalilito si Clayton, at siya ay nagsalita ng totoo. Ang kalsada ay napinsala ng masama at ang tanging paraan sa pagbagsak ng bundok ay naharang, kaya hindi maaaring isugod ang mga sasakyan. Maaari lamang silang umakyat sa bundok sa paanan. Nag-donate ako ng maraming pera upang magtayo ng kukuha sa atin ng 2 o 3 araw. Si Grant ay aakyat. Naisip ni Clayton. Tumawa si Nicole at malapit nang ipaliwanag kung kailan biglang itinulak ang pintuan. Tumalon si Yvette. Nicole, maaari tayong umalis ngayon. Tinawag lang ako ni Sean at sinabi na nakipag-ugnay siya sa isang rescue vehicle. Mayroon silang isang sasakyan na maaaring pumasok at lumabas dito, ngunit kailangan pa ring isabit sa isang crane sa kalahati. Sa maliwanag na bahagi, maaari tayong makalabas sa kamatayan na ito. Inihayag ni Nicole ang kanyang telepono. Ano ang isang pagkakataon? Tumawag lang ang kapatid ko at sinabing darating siya upang kunin tayo. Nagulat si Yvette. Paano siya darating? Kalmado na tumingin si Nicole. Sa pamamagitan ng helikopter. Marahil ay darating siya sa paligid ng 20 minuto. Maghanda tayo. Binuksan ang bibig ni Yvette. Oh, halos nakalimutan niya na ang palaging mababangki na pamilya ng Stanton ay palaging makalimutan kung ano ang ibig sabihin ng mababangki pagdating kay Nicole. Ang solusyon na ginugol ni Sean sa kalahati ng isang araw na sinusubukan na dumating ay agad na pinatay ng isang helikopter. Sa gilid, nagulat din si Clayton ng ilang sandali. Pagkatapos, tiningnan niya si Nicole at mahinahon na tinanggap ito. Nag-donate siya ng maraming pera upang ayusin ang mga kalsada, ngunit tila maaari lamang itong isaalang-alang bilang paggawa ng isang mabuting gawa. Tumanggaw si Yvette at sumuko sa tukso ng helikopter. Sasabihin ko kay Sean na hindi darating. Napakasarap na maging mayaman. Hindi ito ang kanilang pamilya ay walang paraan, ngunit nadama nila na hindi ito nagkakahalaga na itaas ang gayong pag-aalsa sa isang bagay na walang kabuluhan. Siguro naramdaman ni Sean ang parehong paraan. Gayunpaman, ang pamilyang Stanton ay hindi kailanman mararamdaman sa ganoong paraan. Kahit na nais lamang ni Nicole ng isang helikopter na tingnan ang tanawin, pupurihin din ng pamilyang Stanton si Nicole sa pagkakaroon ng tulad ng isang matikas na libangan hanggat hindi niya nakita ang mga ito. Kabanata 910. Baguhin ang iyong kasintahan. Ang kapaligiran dito ay espesyal, at ang mga kondisyon ay malupit, kaya wala kahit isang wheelchair. Si Nicole ay nag-sprain ng kanyang bukong-bukong at maaari 'maaari lamang tumayo ng may saklay, ngunit walang mga saklay sa paligid.
Napakahusay na natagpuan ni Ian sa kanya ang isang maliit na kahoy na stick at buong kapurihan na lumakad ng dalawang bilog sa paligid niya. Tama lang para sa iyo. Ako talaga ay isang mahusay na manggagawa. Hindi pa huli ang lahat para mabago mo ang iyong kasintahan. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser. Talagang nangahas si Ian na akitin si Nicole sa harap ko. Malamig na sumingit si Nicole. Huwag ay insulto ang tunay na mahusay na mga manggagawa. Gagamitin ko ito upang talunin ka hanggang kamatayan. Ang stick ay mas payat kaysa sa kanyang braso. Kung ginamit talaga ito ni Nicole, pagkatapos ay tatapusin din niya ang kanyang iba pang paa. Ian pouted. Hindi ka makalakad ngunit gusto mo pa rin akong talunin. Sa tagiliran, si Julie, na nanunood kay Ian ay naghukay ng kanyang sariling libingan, ay walang sinabi. Kalmadong nagsalita si Clayton. Maaaring gawin ito ng kasintahan niya para sa kanya. Tumahimik si Ian at tumawa sa galit. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga paa at lumabas. Paano kung siya ay kanyang kasintahan? Putulin ang linya upang di makarating si Clayton dito. Tumalikod si Nicole at tiningnan si Clayton. Mayroon ka bang sama ng loob laban sa kanya? Tumayo roon si Clayton, same time na pinakawalan ang kanyang kwelyo. Sinusubukan kanyang akitin ka. Hindi mapigilan ni Nicole na ngumiti, at hindi rin mapigilan ni Julie ang kanyang pagtawa. Mr. Sloan, ang iyong pagbabantay patungo sa parehong kasarian ay masyadong mataas. Ang ginawa ni Carter ay hindi tinatawag na pang-aakit, tinatawag itong courting death. Tumanggaw si Nicole. Pagkatapos ng lahat, si Ian ay hindi malayo sa isang pagpipilian sa kanyang listahan ng mga potensyal na kasosyo. Si Ian ay pareho kina Julie at Yvette. Lahat sila ay matalik na kaibigan para sa buhay. Bumantong hininga si Clayton. Ang kanyang kilay ay kumulo ng bahagya habang nakasandal siya sa kanya. Alam ko, ngunit kung magtagumpay siya, ano ang naiwan sa akin? Ang kanyang tono ay may pagmamalaki na hindi maaaring maitago. Tiningnan ni Nicole ang ngiti na makikita sa kanyang mga mata at pansamantalang natigilan. Halos mabawitch siya sa kanya. Paano niya hindi napansin bago ang ngiti ni Clayton na iyon ay maaaring maging blanko ang kanyang isip? Nag-click si Julie sa kanyang dila, at ang hindi maliwanag na kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay nawala. Umatras si Clayton ng ligtas na distansya habang nasusunog ang mukha ni Nicole. Mas mababa sa 20 minuto ang lumipas, ang tunog ng isang rumbling helicopter ay unti-unting lumapit sa isang bukas na pag-clear lamang ng isang maikling distansya. Tumakbo si Ian sa excited. Tayo na. Narito na si Grant. Bumantong hininga din si Julie at sinundan siya. Ibinigay nila si Nicole kay Clayton. Sinubukan ni Nicole na maglakad sa sarili. Hinawakan siya ni Clayton, mas gugustuhin niyang pumunta doon kahit mainit. Gayunpaman, tumayo si Clayton, hindi gumagalaw. Binigyan siya ni Nicole ng isang sulyap at kinagat ang kanyang mga labi. Clayton, bigyan mo ako ng kamay. Kung hindi man, maaari rin niyang hintayin na lumapit si Grant at dalhin siya. Gayunpaman, siya ay masyadong walang tiyaga. Tumahimik sandali si Clayton at umupo sa tabi niya, isang bahagyang hindi maliwanag na hitsura ng pagkabigo sa kanyang mukha. Hindi iyon tama. Ha? Yumuko siya, pinulupot ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang mga braso at binti, at kinuha siya. Tumingin siya sa kanya. Dapat hiniling mo sa akin na dalhin ka. Hindi nagsalita si Nicole. Dinala siya ni Clayton ng walang anumang pagsisikap, malambot at maingat tulad ng siya ay may hawak na mahalagang kayamanan. Ang araw ng taglamig ay mainit-init at maginhawa, at sa pagbabago ng mga panahon, mayroong ilang mga lamig na halo-halong sa init. Sa sandaling lumabas sila, nadama ni Nicole ang sipon, kaya hinawakan ni Clayton siya a little tighter. Habang ang distansya sa helikopter ay naging mas malapit at mas malapit, ang dagandong sa kanyang mga tainga ay nagsimulang tunog ng bingi. Si Ian ay walang tiyaga na nakarating sa helikopter, ngunit hindi nakita ni Nicole si Yvette kahit saan. Tulad ng pagtatanong ni Nicole, ang boses ni Yvette ay umikot sa likuran niya. Tumingin si Nicole kay Yvette, na may sinasabi sa kanyang bibig na bukas at kumakaway sa kanya. Gayunpaman, ang tunog ng helikopter ay nalunod sa boses ni Yvette. Hindi maiwasang makaramdam si Nicole. Ano ang sinasabi niya? Bakit hindi siya sasama? Kabanata 911. Seryoso siya.
Nagtaas ng kilay si Clayton. Sabi ni Yvette susunduan daw siya ni Sean. She wants to give him this opportunity, so she's telling US not to wait for her and go first. Ibinuka ni Nicole ang kanyang bibig. Hindi siya ganoong klaseng tao. Gustong-gusto ni Yvette na makipaglaro ngunit hindi naglagay ng sino mang lalaki sa kanyang puso. Pinaglaruan lang niya ang mga ito sa mga palad niya. Ang nag-iisang taong nakaantig sa kanyang puso, si Grant, ay napaaga, kaya bakit siya biglang naging masigasig kay Sean? Seryoso ba siya sa kanya? Napangiti si Clayton. Ang pagkagusto sa isang tao ay magbabago ng isang tao. Nanggaling ang boses nito sa dibdib niya, at naramdaman ni Nicole na medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Are you trying to say na naging iba ka rin sa sarili mo? Kumikislap ang mga mata ni Clayton nang ibinaba niya ang ulo para tingnan siya habang madaling naglalakad. Nakuha mo ang punto. Ang talino. Bahagyang natigilan si Nicole. Ngayon medyo na-curious ako. Ano ka ba dati, Mr. Sloan? Saglit na nanigas si Clayton. Medyo garalgal ang boses niya. Magkakaroon ka ng pagkakataon na maunawaan iyon mamaya. Hindi siya makapaghintay na dalhin ang buong mundo sa kanya. Gayunpaman, natatakot siya na hindi niya ito matatanggap sa ngayon. Natatakot siya na sa halip ay takutin niya ito. Kaya, maglalaan siya ng oras. Hindi kumikibo si Grant nang makita si Clayton na naglalakad papunta sa helicopter kasama si Nicole sa kanyang mga braso, ngunit medyo naging komplikado ang kanyang kalagayan. Maraming balita ang ibinunyag ni Ian kanina, kaya alam na ni Grant na kapansin-pansing nagbago ang relasyon ni Nicole at Clayton sa maikling gabing ito. Hindi katakataka na si Ian, na desididong agawin ang posisyon bilang kanyang bayaw, ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na gumanap. Dumating si Clayton sa helicopter at bahagyang tumanggo kay Grant. Tumanggo din si Grant sa kanya at naglakad na medyo nagtatampo. Tumakbo sa bundok para manood ng meteor shower sa tag-ulan. Napangiti si Nicole at kinagat ang ibabang labi. Si Grant ay mas mahigpit kaysa kay Floyd. Kasalanan ni Carter ang lahat kung bakit hindi niya binabantayan ang lagay ng panahon. Malamig na ngumiti si Grant. So, sinundan mo siya at pinatay mo rin ang utak mo. Nakaawang tumingin sa kanya si Nicole. Ako ay isang nasugatan na pasyente. Bumaba ang mga mata ni Grant sa kanyang mga paa na nababalot ng gauze. Natigilan siya nang bumalatay sa mukha niya ang pag-aalala at galit. Ang ekspresyon ni Clayton ay banayad, at ang kanyang boses ay hindi alipin o mapagmataas habang nagsasalita siya. Mr. Stanton, natural lang na mag-alala ka, pero may silver lining sa sitwasyong ito. Buong magdamag na nagmuni-muni si Miss Stanton sa mga kilos niya. Mas mainam na dalhin natin siya sa doktor sa lalong madaling panahon. Parang ang litid niya. Nasaktan. Nag-aalalang naglakad si Grant. Nasugatan ang litid niya. Hindi maliit na bagay iyon. Tumingin si Nicole kay Clayton, na binigyan siya ng isang mahinang ngiti. Si Grant ay ang kanyang panganay na kapatid, kaya natural lang sa kanya na ay lecture siya. Walang sino man ang may karapatang pigilan siya. Maaari lamang gumamit si Clayton ng iba pang mga paraan upang ilihis ang kanyang atensyon. Oo naman, nahulog si Grant dito. Sa sandaling marinig niya na ito ay isang pinsala sa litid, nabalisa si Grant at inabot siya upang kunin siya mula sa mga bisig ni Clayton. Gayunpaman, natatakot siya na mahawakan niya ang kanyang pinsala kung lilipat siya. Napabuntong hininga na lamang si Grant at tumingin kay Clayton. Mr. Sloan, kung gayon, guguluhin kita para buhatin siya. May doktor sa loob. Tumanggo si Clayton at maingat na umakyat sa hagdan. Sa sandaling sila ay nasa helicopter, ang daloy ng hangin ay tumaas ng malaki, at ang hangin ay nag-scrap sa kanilang mga mukha. Lumapit din si Grant. Director Sven, iiwan ko ang kapatid ko sa pangangalaga mo. Matanda na si Direk Sven. Umiinom siya ng tsaa kasama si Floyd nang pilit siyang dinala rito ni Grant. Direktor siya ng isang ospital, pero bago iyon, isa lang siyang medical specialist. Wala siyang kinalaman sa orthopedics. Bakit ang isang matandang tulad niya ay hinayla papunta dito? Pinilit ni Director Sven na tingnan ang sugat, bilasan natin sa ospital. Hindi niya masasabi ang ganito maliban kung mayroon siyang X-ray vision. Kabanata 912. Naantig ka ba? Marahil ay naisip ni Clayton na pareho, dahil maingat niyang inilagay si Nicole sa upuan sa gilid. Umupo si Nicole,
At umabot si Clayton upang i-fasten ang kanyang seatbelt. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa at nagpalitan ng ngiti. Tumangala si Nicole at nakita si Kay sa tapat niya. Binigyan siya ni Kay ng isang hindi mababawas na ngiti at kumurap. Lil-En, naantig ka ba na napunta ako upang kunin ka? Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Dumating ba talaga siya upang kunin ako? O napunta siya upang kunin si Julie? Ibinigay pa niya ang mga dalandan para kay Julie ngayon. Ang mga salitang iyon ay napakapekeng. Ngumiti si Nicole at tumingin kay Julie. Julie, naantig ka ba? Namula si Julie at pinagsama ang kanyang mga mata. Lil-En, tinatanong ka ng kapatid mo ng tanong. Sinabi ni Nicole, hindi, nais niyang tanungin ka. Sa gilid, tinanggal ni Grant ang kanyang lalamunan. Lahat kayo ay may mas mahusay na bantayan. Malutas natin ang puntos kapag bumalik tayo. Napahiya si Ian sa takot habang paalis ang helikopter. Hindi nagtagal na wala ang helikopter sa hangin. Sa lupa na hindi kalayuan, pinaliit ni Keith ang kanyang mga mata at agad na tumakbo sa kabilang linya nang makita niya ang salitang, Stanton, sa helikopter. Ferg, tingnan mo ang helikopter na iyon. Hindi ba iyon ang pamilya Stanton? Nandito din sila. Narito ang Ferguson Corporation upang magbigay ng pondo para sa Project Hope. Nagpadala sila ng mga mapagkukunan kaagad pagkatapos maganap ang mudslide. Ang paglalakbay ay hindi madali dahil ang mudslide ay naghugas ng kalsada. Sa kabutihang palad, mayroong isang higanteng crane na nagawang iangat ang dalawang pangulo. Alam ng mga langit kung ano ang naranasan ni Eric. Si Eric ay isang pangulo at walang awa na pangulo. Lohikal, maaari lamang siyang magbigay ng pera at kalimutan ang tungkol dito sa halip na pumunta dito. Gayunpaman, siya ay personal na dumating, hindi lamang para sa imaheng korporasyon ng Ferguson Corporation, ngunit para sa pakiramdam ng responsibilidad na kanyang ipinagkaloob. Hindi siya maaaring maging walang malasakit. Naririnig ang mga salita ni Keith, tumingin si Eric. Ang helikopter ay minarkahan ng salitang, Stanton, na kumakatawan sa pamilyang Stanton. Marahas na umuurong ang kanyang mga mata. Narito ang pamilyang Stanton. Sumimangot si Keith. Hindi ko narinig na interesado sila sa lugar na ito. Hindi kalayuan, narinig ng lokal na pinuno ang kanilang pag-uusap at lumakad ng may ngiti. Mr. Ferguson, kilala mo rin sila. Narinig ko na ang Miss Stanton at ang kanyang mga kaibigan ay nagplano na pumunta sa mga bundok upang manood ng isang meteor shower kagabi, ngunit nahuli sila sa isang mudslide at natrap dito. Sa kabutihang palad, kaibigan ni Miss Stantons, si Mr. Sloan, dumating sa oras, kaya ang kanilang buhay ay hindi nasa panganib. Kapag ang lalaki ay nagtapos, sina Eric at Keith ay walang sinabi. Ang katahimikan ay medyo nakakagulat. Nang marinig ni Eric na si Nicole ay nag-sprain ng kanyang bukong-bukong sa mudslide, bumagsak ang kanyang puso, at kahit na ang kanyang paghinga ay naging masakit sa ilang sandali. Ang mukha ni Eric ay pangit at komplikado. Mr. Sloan. Clayton Sloan ulit. Bakit palagi siyang siya? Gayunpaman, maswerte din na nandoon si Clayton. Tumingin si Keith kay Eric at nagmadali na binasa ang kanyang lalamunan. Nagulat ba sila? Lahat ba sila ay tama? Tumahimik ang tao. Ang iba ay maayos, ngunit ang bukong-bukong ni Miss Stanton ay na-sprain. Ang aming mga pasilidad sa medikal dito ay limitado. Kung hindi man, ang pamilyang Stanton ay hindi magmadali upang kunin siya. Umiling-iling si Keith at nagbuntong hininga. Halos magkaroon ka ng pagkakataon na makilala siya. Anong kahihiyan, Ferg? Madilim at masikip ang mukha ni Eric, at lumingon siya nang hindi nagsasalita. Hindi siya naglakas loob na isipin kung paano natakot si Nicole kagabi. Gayunpaman, ang taong nagpunta upang mailigtas siya ay hindi sa kanya. Nakita ng pinuno ng nayon ang hindi kasiya siyang pagpapahayag at nagtaka kung may sinabi siyang mali. Ngumiti si Keith at inaliw siya. Mabuti. Ito ay isang lumang kahinaan ng kanya. Anay na siya. Ang hangarin ni Eric sa kanyang asawa ay napakalayo dahil ang kanyang kalaban ay pantay na naitugma sa kanya. Gayunpaman, naiiba si Keith at ang kanyang dating asawa na si Livia. Nagtataka si Keith kung sinira niya ang magandang batang lalaki. Kabanata 913. Tingnan ang mga uri ng tao. Ipinadala pa rin ni Grant si Nicole sa ospital ni Director Sven. Ang nasugatan na bahagi ay malinaw na ang bukong-bukong,
ngunit siya ay nakakuha ng full body physical examination. Sa oras na ito, umalis na sina Ian at Grant. Hinintay ni Kay si Nicole sa labas kasama si Julie habang sinusubuan niya si Clayton na nasa gilid. Si Clayton ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Halatang halata na mukha siyang good mood. Hindi napigilan ni Kay na matawa. Mr. Sloan, ganoon ka ba kasaya na nasugatan ang kapatid ko? Natigilan si Clayton. Bahagyang napawi ang ngiti niya habang nakatingin kay Kay. I'm not happy because she was injured, Kay. Please don't misunderstand. Dahil kapatid ni Nicole si Kay, siniguro ni Clayton na ginamit niya ang 120% ng kanyang pasensya kapag kaharap siya. Napangisi si Kay. Although my dad and big brother told me to be polite, to be honest, I don't approve of Nicole being with you. Napatingin si Julie kay Kay at may gustong sabihin, pero itinikom niya ang bibig. Bakas sa mga mata niya ang kawalan ng kakayahan. Seryosong sumimangot si Clayton at tumingin kay Kay. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Pwede ko bang itanong kung bakit? Napangiti si Kay. Ang gwapo niyang mukha ay sapat na para maakit ang lahat ng nakakakita sa kanya. May pera ka, ngunit iyon ang huling bagay na kulang ang aming pamilya. Sa amin, wala kang anumang mga espesyal na pakinabang. At saka, may kasama kang anak. Bagamat ang opinyon ng publiko sa internet noong nakaraan ay napaka hindi patas sa iyo, ito ay may ilang mga punto ng katotohanan, tama ba? Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Clayton habang nanatiling tahimik. Napangiti si Kay. Bagamat may asawa na si Nicole noon, hinding-hindi niya ibababa ang standards niya para sa iba. Nakakaawa naman na hindi pa siya nakakadate ng maayos kahit isang beses sa kanyang edad, pero hindi naman kami magmamadaling papakasalan siya ng kahit sinong lalaki. Maganda ang mga prospect na lumapit sa pintuan namin. Kaya, yayain ko si Nicole na lumabas na makipag-date at magpakasal. Tama ba ako, Mr. Sloan? Ang mga salitang iyon ay hindi kapani-pani walang awkward. Halos isulat ni Kay ang mga salitang, back off, sa mukha niya. Maaaring makipag-date si Clayton kay Nicole, ngunit hindi niya ito mapapangasawa dahil hindi siya ang huling nobyo ni Nicole. Sa gilid, hinimas ni Julie ang kanyang mga templo, bahagyang inis. Kung wala si Nicole para kontrolin si Kay, mapapag-alitan talaga ni Kay ang mga tao hanggang mamatay. Kung ganoon katapang si Kay, bakit wala siyang sinabi sa eroplano? Malinaw na inisip ni Kay na si Clayton ay malambot ang ulo at madaling mabuli. Napatingin si Julie sa mukha ni Clayton. Hindi niya alam kung wala lang pakialam si Clayton dahil marami na siyang naranasan, o kung itinago ni Clayton ang iniisip niya sa puso niya sa halip na ipakita iyon sa kanyang mukha. Kahit sino ay magagalit kapag narinig nila ang sinabi ni Kay. Kung si Eric yon, hindi na kailangang isipin pa. Maging ang pagkakakilanlan ni Kay bilang kapatid ni Nicole ay hindi siya mailigtas. Gayunpaman, nakatayo doon si Clayton, matangkad at patayo. Ang maamo niyang mukha ay kalmado gaya ng dati na para bang hindi niya maintindihan kung sino ang tinutukoy ni Kay. Tinitigan ni Kay si Clayton at hinaplos ang noo habang nakangiti, matiyagang naghihintay sa sagot ni Clayton. Bahagyang ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at pinulupot ang kanyang mga labi, ang kanyang ngiti ay mainit ngunit walang pakialam. There's not much benefit to dating too much. Wouldn't it be regretness to miss someone you really like? I believe that you should have a deep understanding regarding this. Pagkatapos, makahulugang sinulyapan ni Clayton si Julie na nasa tabi niya. Agad na naging malamig ang kapaligiran. Bahagyang nanigas ang katawan ni Kay habang nanlalaki ang mga mata. Nagmamadali siyang tumingin kay Julie. Kinuha na ni Julie ang phone niya at tumayo, saka tumalikod na may kalmadong mukha. Hindi man lang niya nilingon si Kay. Oy, nasa ospital ako. Babalik ako kaagad sa opisina. Tuloy ang meeting as usual. Tinapos na ni Julie ang tawag at umalis, ngunit ang kanyang likod ay medyo nawalan ng malay. Kabanata 914. Naging epektibo ang kanyang counterattack. Alam ni Kay na ang mga salita ni Clayton ay madaling pumukaw sa marupok na relasyon nila ni Julie. Hindi naging madali ang makarating sa puntong ito, ngunit pinilit ni Kay na bumalik sa pagsasalita sa ilang salita lamang. Bahagyang nagalit ang gwapo at nakamamanghang mukha ni Kay habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakatitig kay Clayton. Maghintay ka lang. Akala ni Kay na si Clayton ay isang softie,
Ngunit ang lalaki pala ay isang tahimik na hedgehog. Nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Walang ekspresyon ang ngiti ni Clayton, pinapanood si Kai na nagmamadaling sinusundan si Julie habang may sinasabi. Wala siyang pakialam kahit kanino maliban kay Nicole. Paglabas ni Nicole, si Clayton na lang mag-isa. Personal na itinulak ni Direk Sven ang kanyang wheelchair at ibinigay kay Clayton. Okay, the reports were all written on the spot. Wala namang ibang mali maliban sa sprained ankle, kaya magiging maayos kapag katapos magpahinga ng ilang araw. Huwag maglakad ng ilang araw at bigyang pansin ang cold compress. Kakausapin ko ang tatay mo, baka tuwing 5 minuto ay tatawagan niya ako para bantayan ka, gusto mo bang ipasok o umuwi na? Napaisip si Nicole, pero bago pa siya makapagsalita, sinagot na siya ni Clayton. Tanggapin mo siya. Napatingin sa kanya si Direk Sven na nagtataka. Ma-admit sa ospital dahil sa sprained ankle. Ang mga doktor na nag-aalaga sa kanya sa Stanton Mansion ay may mas mahusay na kondisyon kaysa sa mga nasa ospital. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi at nagsalita ng may mainit at mahinang ngiti. Mas magiging masunurin siya kung na-ospital siya. Kung uuwi siya, gusto niyang pumunta sa opisina, at walang makakapigil sa kanya. Tumango si Direk Sven bilang pagsang-ayon. Okay, I'll help with the hospitalization procedures. It's the same room. Naaalala mo ba ang daan? Tumango si Nicole nang masunurin at ngumiti. Salamat, Tito Sven. Tumango si Director Sven at ngumiti bago umalis. Tumangala si Nicole kay Clayton, na binigyan siya ng isang matamis na ngiti at medyo na guilty na tingin. Kanina lang kita naging girlfriend, kaya natakot ako na baka makalimutan mo. Nagtaas ng kilay si Nicole at ngumiti. Baka pwede yon. Tumigil si Clayton at itinulak siya pasulong. Kaya nga hindi kita mapauwi. I have to be discharged sooner or later. Paalala ni Nicole sa kanya. Hinaplos ni Clayton ang kanyang buhok at nagsalita sa mainit at malinaw na boses. Walang nagmamadali. Hindi kita iiwan kahit isang segundo. Ang mga biglaang salitang iyon ng pag-ibig ay talagang nahuli sa kanya na hindi handa. Bahagyang kumirot ang puso ni Nicole. Kinagat niya ang kanyang mga labi at walang sinabi, nakaramdam ng init sa kanyang mukha. Sa elevator, bigla niyang napagtanto na may mali. Nasaan ang mga kapatid ko? Lahat sila umalis. Kakaiba yon. Paano nila ako naiiwan? Napaisip si Nicole. Tumigil sandali si Clayton at dahan-daang sinabi, naasar ako kay ka. Sa halip na hintayin si Kai na gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang gulo at masira ang impresyon sa kanya ng pamilya Stanton, mas mabuting umamin kay Nicole. Hanggat nakatayo si Nicole sa kanyang tabi, hindi itinuring ni Clayton na kawalan ito. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Nicole. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagtataka, at ang kanyang maliwanag at inosenteng mga mata ay bahagyang nalilito. Dumating ang elevator. Tinulak siya ni Clayton palabas. Kai is prejudiced against me. He thinks I'm not worthy for you because I'll have a child. Ibinuka ni Nicole ang kanyang bibig, medyo nahihiya ang kanyang ekspresyon. Alam niya ang background story ni Lil Michael. Gayunpaman, hindi niya maisapubliko ang pagkakakilanlan ng bata para lamang linisin ang pangalan ni Clayton. Hindi sila maaaring maging makasarili. Bukod dito, hindi naisip ni Nicole na ang pagkakaroon ni Lil Michael ay isang blot sa talaan ni Clayton. Huminto si Nicole. I'm sorry. Hindi alam ng pangatlong kapatid ko, at hindi mabubunyag ang katotohanan tungkol kay Lil Michael dahil masasaktan siya. Kakausapin ko si Kai. Sa pintuan, umakyat si Clayton upang itulak ito, banayad at banayad ang kanyang mga galaw. Walang galit sa mukha niya. Matapos itulak si Nicole sa loob, isinara ni Clayton ang pinto sa likuran niya. Pagkatapos, lumuhad siya sa isang tuhod sa harap niya. Kabanata 915. Little Bastos. Tiningnan ni Clayton si Nicole ng malalim habang hinawakan niya ang kanyang mga kamay, matatag at malakas. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, Nicole. Ipapaliwanag ko ito sa kanila kung kinakailangan. Walang mas mahalaga kaysa sa iyo. Ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng labis na pagmamahal. Marahas na tumibok ang puso ni Nicole. Hindi niya maiwasang gustong tumalikod, ngunit naramdaman niya na ito ay masyadong sinasadya. Umiling-iling siya at nagmadali na sinabi, sa tingin ko ay mas mahusay na itago ito.
Maliban kung si Lil Michael mismo ay naramdaman na may mali, ang lihim na ito ay hindi madaling maipahayag. Minsan, ang pagsasabi ng katotohanan ay tulad ng pagsira sa mundo ng isang tao. Paano niya madadala iyon sa batang lalaki? Ngumiti si Clayton at wala nang sinabi. Alam niya ang sitwasyon. Marahil ang lihim na ito ay hindi maitago ng mas matagal. Gayunpaman, ang panukala ni Nicole ay ganun parent sa pag-init ng puso. Itinulak siya ni Clayton sa bintana upang tingnan ang tanawin habang binago niya ang posisyon para sa florera sa tabi. Siya ay libre ng mas maaga, kaya't kinuha niya ang pagkakataon na bumili ng isang palumpon ng mga liryo ng foxtail mula sa isang florist na hindi kalayuan. Ang halimuyak ay medyo kakaiba sa halip kaaya-aya. Mukhang hindi ito kinamumuhian ni Nicole. Bagaman ang kanilang relasyon ay hindi mainit tulad ng apoy, hindi rin ito stagnant. Pareho silang nakakaramdam ng mga pagsisikap ng bawat isa na makalapit sa isa pa. Siya ay lumapit sa kanya, at hindi siya tinanggihan. Ang mga kaugalian at pagpapasya ni Clayton ay napakahusay na balanse, kaya hindi niya ginawang hindi komportable. Bago pa man, pumunta si Floyd ay tinawagan niya si Grant na sumama rin. Sa sandaling narinig ito ni Grant, alam niya na ang lahat ng mga gawain sa kumpanya ay itutulak sa kanya. Dahil hindi ito maiiwasan ni Grant, tinanggap niya lang ito sa katahimikan. Hindi talaga naramdaman ni Nicole na nagtatrabaho sa akma at nagsisimula. Ang isa sa kanila ay nagtulak upang buksan ang pintuan at nangyari lang na makita si Nicole na nakaupo sa isang wheelchair, umiinom ng kape, at pagkakaroon ng merienda sa hapon. Sa mesa, isang iPad ang nagpapalabas ng isang lumang serye sa TV. Sa gilid, si Clayton ay nagbabalat ng prutas para sa kanya kasama ang kanyang mahusay na tinukoy na mga daliri. Siya ay nagdulot ng isang piraso ng prutas na may isang maliit na kapiraso at dinala ito sa kanyang bibig. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig nang hindi lumayo sa screen at kinagat ang prutas habang malumanay si Clayton at Dudley na pinunasan ang sulok ng kanyang bibig. Sina Floyd at Grant lang ang nakasaksi sa nangyayari sa eksenang ito. Ang kanilang mga ekspresyon ay komplikado at naiiba. Hindi mapigilan ni Floyd ngunit binasa ang kanyang lalamunan, na nakakagambala sa maliit na mundo ng dalawa. Tumingin si Nicole sa gilid at nakita ang mga ito, pagkatapos ay ibinaling kay Clayton. Medyo napakabilis para sa kanya upang makilala ang kanyang pamilya bilang kanyang kasintahan. Tatay, Big Brother, bakit ka nandito? Tumayo si Clayton nang walang tigil at binati sila, pagkatapos ay ibinigay ang kanyang upuan kay Floyd. Hindi tumanggi si Floyd at nagpunta upang umupo. Nakakakita ng ganong eksenang kanina ay halos samaire sa kanyang puso. Bakit hindi ka umuwi upang makabawi ng maayos? Nagagalit talaga ako sa maliit na bastos na si Kai. Sinabi ko sa kanya na kunin ka, ngunit tumakas siya sa halip. Natural na alam ni Nicole kung bakit siya tumakbo. Sinabi sa kanya ni Clayton ang lahat. Busy siya. Ayos lang ako dito. Pinigilan ni Floyd ang kanyang galit at malamig na sumingit. Si Kai ay walang pakiramdam ng mga prioridad. Tiningnan ni Floyd ang kanyang mahal na anak na babae na may mapagmahal at nabalisa na mga mata. 2 beses kang nasugatan. Nasasaktan ka ba sa oras na ito? Bago ipakilala siya ni Nicole kay Clayton, hindi siya pinansin ni Floyd. Sa kabutihang palad, si Clayton ay tumayo lamang at hindi nag-iisip. Tumingin si Floyd sa paligid. Kung hindi mo nais na umuwi, hihilingin ko ang nurse na pumunta dito at alagaan ka. Ang butler ay darating din at dalhin ang iyong mga damit. Ang lugar na ito ay napakaliit. Si Director Sven ay masyadong kuripot kapag siya ang nagdinisenyo ang VIP ward na ito. Ang mga labi ni Grant ay walang magawa. Tumahimik si Nicole. Tatay, ito ay isang ospital. Ang nurse at butler ay kukuha lamang ng kanilang mga mapagkukunan, bukod sa, hindi ko sila kailangan. Tumangala siya kay Clayton, na agad na nagsalita. Oo, Uncle Floyd. Aalagaan ko si Nicole. Tumingin sa kanya si Floyd. Mr. Sloan, bakit ka nandito? Kailan ka nakarating dito? Bakit hindi kita nakita? Kabanata 916. Hindi sinasadyang pamilya. Sinadya ni Floyd na tiningnan si Clayton na may nalilito na mga mata. Para bang hindi niya alam na nandito si Clayton. Si Clayton at Nicole ay hindi nagsalita. Nakatayo siya dito ng buhay at maayos. Sadyang nagpapanggap si Floyd na hindi siya nakita.
Agad na naintindihan ni Clayton na ito ay isang pagpapakita ng lakas mula sa pamilya ng kanyang kasintahan. Iniligtas niya ang buhay ni Nicole, ngunit kung ito ay simpleng pasasalamat, hindi siya papansinin ni Floyd na ganyan. Gayunpaman, aalisin ni Clayton ang kanyang anak na babae, kaya ang kanyang saloobin ay natural na naiiba. Ngumiti si Clayton, banayad at katamtaman ng walang kaunting bakas nang hindi kasiya siya. Hindi kita makagambala sa iyo, kaya hindi ako nagsalita. Inaasahan kong hindi mo ako masisisi sa pagiging bastos. Itinaas ni Grant ang kanyang mga browser. Hindi maraming mga tao ang maaaring tumayo sa isang tao na hindi makatwiran tulad ni Floyd. Tumahimik si Floyd at tumanggo ng may ngiti. Mabilis na sinabi ni Nicole, "Tatay, salamat sa napapanahong pagdating ni Clayton na ligtas kaming lumabas ng 4." Itinaas ni Floyd ang kanyang mga browser kay Clayton. "Mr. Sloan, naisave mo ulit si Nicole. Hindi ko talaga alam kung paano pasalamatan ka." Sinabi ni Clayton, "Ang kapalaran ko na mailigtas siya. Si Nicole ay buhay at masaya ay sapat para sa akin." Napangiti siya ng Dudley kay Nicole. Pinaikit ni Grant ang kanyang mga mata. Malinaw na sa isang sulyap na ang kanilang relasyon ay hindi simple. Binigyan siya ni Floyd ng isang hindi kilalang ngiti at lumingon upang tumingin kay Nicole sa galit. "Gusto mo pa ring maglaro sa iyong edad. Maswerte ka na nakilala mo si Ginoong Sloan sa oras na ito." Paano kung wala siya? Nadama ni Nicole ang isang pagsabog ng takot. Ang pakiramdam ng mga palpitations ay sumabog sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay naging bahagyang mapatla. Agad na pinagsisihan ni Floyd ang kanyang mga salita matapos sabihin ang mga ito. Hindi niya makaya upang sawayin siya. Paano kung natatakot ito sa kanya? Pagkatapos, si Floyd ay umusbong ng labis at binigyan siya ng isang paraan. "Maaari kang manood ng meteor shower kahit saan. Kapag bumalik ka, makakakuha ako at bigyan kita upang ilipat ang lahat ng kagamitan na telescopical na teleskopyo sa bahay. Maaari mong anyayahan ang iyong mga kaibigan na manood mula sa bahay, at maaari kang kumain ng merienda at makinig sa musika sa parehong oras." Gaano kaganda ang tunog na iyon. Hindi nagsalita si Grant. Ang kilay ni Clayton ay tumaas. Sa wakas ay nasaksihan niya kung paano nasira ng pamilyang Stanton si Nicole. Ang pagbili ng isang hanay ng mga advanced na kagamitan sa telescopical na astronomia ay nagkakahalaga ng malapit sa 9 na numero. Kahit na ang ilang mga planetarium ay hindi maaaring matugunan ang pamantayang ito. Ang mukha ni Nicole ay agad na naging masigla habang ngumiti siya kay Grant. "Salamat, Big Brother." Hinaplos ni Grant ang kanyang mga templo at tumanggo. "Ilalagay ko sila sa iyong study room." Nagpasya pa sila sa isang lugar para sa kanya. Si Grant ay tinawag ng isang tawag sa telepono, at inilaan ni Floyd na manatili at alagaan siya ng personal, ngunit tiyak na tinanggihan niya siya. Gumamit si Nicole ng maraming pagsisikap upang mapuko ang kanyang ama na umalis bago siya at si Clayton sa wakas ay nagbuntong hininga. Humingi ng tawad si Nicole. "Dahil nagretiro ang aking ama, ang focus ng kanyang buhay ay naging kami at pangingisda. Hindi siya naging ganito." Tumanggo si Clayton upang ipahayag ang kanyang pag-unawa. "Bihirang makita ang mga mayayamang pamilya tulad ng sa iyo, kung saan walang pagtatalo at pagiging makasarili. Pinalaki kayong lahat ni Uncle Floyd." Ang ngiti sa mukha ni Nicole ay lumalim ng kaunti. "Hindi madali para sa aking ama na itayo ang kumpanya, ngunit hindi rin niya napabayan ang aming paglaki. Ano ang naruroon upang labanan? Lahat tayo ay isang pamilya pa rin." Lumipat ang mga browser ni Clayton, at may init sa kanyang mga mata. Nakita niya ang madilim at maruming pagbubuhos ng Ginoo. Hanggat ang pera ay kasangkot, magkakaroon ng pagiging makasarili. Hanggat mayroong pagiging makasarili, magkakaroon ng salungatan. Gayunpaman, ang pamilyang Stanton ay isang pagbubukod. Ngumiti siya. "Si Uncle Floyd ay tila nag-iingat sa akin. Malamang nahulaan niya ang ating relasyon." Tumahimik si Nicole. Wala siyang gagawin maliban kung linawin ko ito. Iyon ang karakter ni Floyd. Hindi mahalaga kung gaano niya nagustuhan o kinasusuklaman ito, maghihintay siya hanggang sa araw na personal na nagsalita si Nicole. Malalim ang mga mata ni Clayton habang nakatingin sa kanya. "Kung gayon, kailan mo ito malilinaw?" Kabanata 917. Hindi tayo maaaring mabuhay ng magkasama. Medyo natigilan si Nicole sa tanong. Gawin itong publiko. Kaya sa lalong madaling panahon.
Hindi siya handa sa pag-iisip para dito. Makalipas ang ilang segundo ng pag-aalangan, tumingin siya sa kanya. Ngayon, hindi pa ang oras, di ba? Kapag lumipas ang ilang oras, hindi ito oras para sa kanilang relasyon na maipahayag sa publiko. Kapag ito ay ginawang publiko, ito ay nakatali upang magtakda ng isang bagyo sa loob at labas ng bilog. Ito ay kahit na ripple sa stock market at maging sanhi ng kaguluhan. Kaya, kailangang maging handa si Nicole para dito. Bukod, ang kanilang relasyon ay hindi pa sapat na matatag, at ang mga kahihinatnan ng Rashley na paggawa ng kanilang relasyon sa publiko ay masyadong mahusay. Hindi ito nagkakahalaga. Nang makita ang nababagabag na hitsura ni Nicole, biglang tumawa si Clayton. Ang kanyang tono ay mababa at banayad, at ang kanyang mga mata ay medyo walang magawa. Okay lang. Hindi ako isang hindi makatwirang tao. Maghihintay ako, subalit mahaba. Kailangan kong ang isang kondisyon. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Unti-unting lumalim ang kanyang mga mata habang tumahimik siya. Kapag pinalabas ka, huwag bumalik sa mansyon ng Stanton. Lumipat ka, okay. Tumingin si Nicole sa kanya ng isang komplikadong ekspresyon at walang sinabi. Mas alerto siya ngayon. Napangiti nang walang magawa si Clayton. Kailangan mong bigyan ang iyong kasintahan ng isang pagkakataon na maging matulungin. Paano ko gagampanan kung babalik ka sa Stanton Mansion? Kung pinauwi siya ng kaunti sa ibang pagkakataon, baka sumunod si Floyd sa kanya gamit ang isang kutsilyo. Hindi naglakas loob si Clayton na isipin ang larawang iyon. Napaisip si Nicole. Sa pag-iisip tungkol dito, tama si Clayton. Nagkaroon siya ng maling ideya. Hindi niya maintindihan ang matayog at marangal na Clayton Sloan. Tumanggo si Nicole. Okay, sasabihin ko sa aking pamilya, ngunit, hindi tayo maaaring mabubuhay ng magkasama. Sa sandaling natapos na siyang magsalita, ang kapaligiran ay nahulog ng walang kamali-mali. Napangiti si Clayton at hinampaz ang kanyang buhok. Okay, ayon sa gusto mo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-cook sa kanya upang lumipat muna. Ang sahig ng ospital na ito ay may isang simpleng kusina sa itaas, at iginiit ni Clayton na magluto para sa kanya. Hindi siya mapigilan ni Nicole. Hindi niya maintindihan. Bakit ang mga kalalakihan ay nahuhumaling sa kusina? Hindi ba masarap ang takeout? Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa pag-upo ng magkasama at nakatitig sa bawat isa. Tiningnan ni Nicole ang mga mensahe na ipinadala sa kanya ni Logan, na nagsasabing nasa ibaba na siya. Di nagtagal, nakatayo si Logan. Tiningnan ni Nicole ang mga dokumento sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang mga browser. Inilagay ni Logan ang mga dokumento sa harap niya ng isang ngiti at pinunasan ang kanyang pawis na palad. Sinabi ni Pangulong Grant na ang iyong oras ng pagbawi ay masyadong mahaba, at natatakot siya na mababato ka, kaya't nakuha niya akong dalhin sa iyo ang ilang mga maagang proyekto upang maipasa ang oras. Kumusta ang iyong paa? Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Ito ay mas mahusay. Ang aking kapatid ay abala sa kani-kanina lamang. Kahit na siya ay nabagsak sa nakaraan, si Grant ay palaging magiging isang bulag na mata. Bakit siya kumilos tulad ng ibang tao sa oras na ito? Tumahimik si Logan at tumanggo ng malakas. Oo, abala siya. Abala siya sa pakikipag-date. Hindi nagsalita si Nicole. Agad niyang naintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Tiningnan ni Nicole ang stack ng mga dokumento at naramdaman na nasaktan ang kanyang ulo. Hinawakan niya ang kanyang baba at tiningnan si Logan. Nag-tied ba ang bahay ko? Tumanggo si Logan. Ang iyong mga apartment ay sa mga pangunahing lokasyon, kaya't sila ay napakapopular sa sandaling nakalista. Napili namin ang maraming mga dekalidad na nangungupahan ng maaga at plano na pirmahan ang kontrata sa kanila. Nais mo bang tingnan ang impormasyon ng una? Umiling-iling si Nicole. Hindi na kailangan. Hindi nila balak na manatili ng matagal pa, kaya hindi mahalaga ang kanilang kalidad. Ilipat ang aking mga gamit sa mga hardin ng kristal at iwanan ang natitira. Tumanggo si Logan. Hindi talaga niya maintindihan. Ayon sa kapalaran ni Nicole, hindi siya nagkulang ng pera. Bakit kailangan niyang magrente ng kanyang mga bahay? Sa mga mayayaman na tulad nila, ang kanilang mga bahay ay regular na linisin, at mananatili sila sa kanila ng isang araw o dalawa paminsan-minsan. Maaari itong isaalang-alang bilang pagkakaroon ng mga karagdagang lugar upang maibalik.
Ang pagkakaroon ng maraming mga bahay ay isang simbolo ng kanyang kayamanan. Hindi mahalaga kung paano niya sinubukan, hindi maisip ni Logan ang dahilan kung bakit pinaupahan niya. Kabanata 918. Mga tao ni Eric Ferguson. Gayunpaman, si Nicole ang boss, kaya siya ang may huling desisyon. Sandaling nakipag-usap si Logan tungkol sa kamakailang sitwasyon ng kumpanya at umalis. Paglabas niya ay nakita niya ang mainit at maginoong si Clayton na tumango sa kanya. Tumango si Logan pabalik. Mr. Sloan, pakiingatan si Miss Stanton. Natural. Ang boses ni Clayton ay kaaya-aya nang hindi inilalagay sa ere. Umalis si Logan matapos siyang batiin. Paglingon niya ay bahagyang nagbago ang mukha niya. Ano ang ibig sabihin ng natural? Si Clayton ay hindi mula sa pamilya Stanton, ngunit nagpakita siya rito. Ano ang ibig sabihin noon? Matagal nang kasama ni Logan si Nicole. Mukhang malapit na siyang maghanda para sa isang major PR matter. Iniisip niya kung ang isang dominanteng presidente ay magagalit sa galit kapag nalaman niya ito. Sa baba, papasok pa lang si Logan sa sasakyan nang biglang may nakita siyang chubby figure na tumatakbo. Napapikit si Logan at nakitang medyo pamilyar ang tao. Bigla niyang naalala na ang lalaki pala ay mayordomo ni Eric na si Toto. Agad namang nag-message si Logan kay Nicole. Pinaandar na lang niya ang sasakyan at umalis pagkatapos nitong sumagot ng simpleng, okay. Binaba ni Nicole ang phone, medyo malamig ang mukha. Naguguluhan si Clayton kung bakit parang bigla siyang natarante gayong tuwang-tuwa siya matapos paalisin si Logan. Tapos, may kumatok sa pinto. Bubuksan na sana ni Clayton ang pinto nang malamig na magsalita si Nicole. Yung mayordomo ni Eric. Alam siguro ni Eric na nasugatan siya, kaya binisita niya ito. Gayunpaman, hindi siya personal na dumating kaya naman gumaan ang pakiramdam ni Nicole. Iyon ay dahil ayaw pa niyang ipaliwanag ang relasyon nila ni Clayton kay Eric. Ito ay kalabisan. Naninigas ang mukha ni Clayton habang nakatingin sa kanya. Ayaw mo siyang makita. Napatingin sa kanya si Nicole. Sa tingin ko ayaw mo siyang makita. Lumipas ang buong 3 segundo. Noon lang dahan-daang nagpakita ng ngiti si Clayton. Ang kanyang babae ay nagsimulang tumayo sa parehong tabi sa kanya. Mas protective pa siya sa inaakala niya. Although I don't want to see him, he's not here to see me. Tsaka, hindi naman sa hindi niya ako nakikita. You should see him if you think you should. Ganap na iginagalang ni Clayton ang kanyang mga kagustuhan. Hindi siya natatakot kay Eric Ferguson, lalong hindi isang errand boy. Paano niya ito isa-puso? Nagtaas ng kilay si Nicole. Ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan, ngunit wala siyang pakialam. Sige, buksan mo ang pinto. 10 beses na kumatok ang nasa labas. Persigido talaga siya. Binuksan ni Clayton ang pinto. Tuwang-tuwang itinaas ni Toto ang thermos sa kanyang kamay. Miss Stanton, nandito ako para makita ka. Nang makita niya si Clayton ay bahagyang nanigas ang mukha ni Toto. Napakurap si Toto, tila hindi makariyak. Magalang na tumabi si Clayton para papasukin siya. Hindi kumikibo si Toto. Kumunat ang noo ni Nicole. Toto, hindi ka ba papasok? Sakalang mekanikal at matigas na iginalaw ni Toto ang kanyang mga paa para makapasok. Gayunpaman, nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata kay Clayton. Napangiti si Clayton. Hindi mo ako kilala. Magpakilala ba ako? Paanong hindi kilala ni Toto si Clayton Sloan? Si Clayton Sloan ang pinakamalaking tinak sa panig ni Eric. Medyo nadismaya si Nicole sa naging reaksyon ni Toto. Bakit ka nag-spacing out? Nagmamadaling pumasok si Toto at pilit na sumili ang ngiti sa labi. Hindi ko ine-expect na may bisita. Kung alam ko lang, sa ibang pagkakataon pa ako dumating. Pumunta dito si Toto para bisitahin si Nicole sa bilin ni Eric. Kung alam ni Eric na nandito si Clayton, lumipad na sana siya pabalik ng bundok para bisitahin siya mismo. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at sinabi sa malamig at mahinahong boses. Get to the point. Nilingga ni Clayton ang 2 tao at walang balak na iwasan sila. Pumunta siya sa balcony para panoorin ang tanawin at makinig sa kanila. Kabanata 919. Marunong magluto ang boyfriend ko. Napaawang ang labi ni Toto. Siyempre, hindi siya kwalipikadong humingi ng paumanhin sa kaibigan ni Nicole. Ibinaba niya ang thermos sa harap ni Nicole. Ito ang paborito mong sopas.
mababa ang calorie, at mababa ang taba. Ito ay nagpapalusog sa iyong kagandahan at kalusugan. Nag-isip siya ng isang mangkok para sa kanya. Nakain na si Nicole ng maraming pagkain ni Toto, kaya natural na hindi niya ito iniisip na isang salot. Iba talaga si Toto kay Eric. Kinuha niya ito at hinalo gamit ang isang kutsara. Umalangaw-ngaw ang halimuyak. Ito ay talagang mabuti. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan na ang biglaang pagbisita ni Toto ay tiyak na may kinalaman kay Eric. Ibinaba niya ang mangkok at tumingin sa kanya. Paano mo nalamang na-hospital ako dito? Napangiti si Toto. Inihanda na niya ang mga salita at hinihintay na lamang si Nicole na magkusa para tanungin siya. Siyempre, si Mr. Ferguson ang nagsabi sa akin, Miss Stanton. Talagang nagmamalasakit siya sa bawat galaw mo. Nagkaroon ng mudslide sa bundok na pinuntahan mo. Nandoon ngayon si Mr. Ferguson na naghahatid ng mga relief supply para tumulong sa muling pagtatayo ng lugar ng sakuna. Bagaman siya ay karaniwang walang ngiti sa pang-araw-araw na buhay, siya ay talagang gwapo, mabuti ang loob, at moral na pumunta doon nang hindi isinasaalang-alang ang panganib. Kumunat ang noo ni Nicole. Nagpunta siya doon ng personal. Iyon ay medyo nakakagulat. Ang isang negosyanteng nakatuon sa kita, isang dominante at walang awa na presidente, ang personal na kumuha ng panganib na ito. Hindi niya talaga maintindihan. Madiin na tumanggo si Toto. Siyempre, bagamat malaki ang kinikita ni Mr. Ferguson, mas maraming pera ang inilalaan niya sa kapakanan ng publiko taon-taon. Malamig lang ang mukha niya at may itinatago sa kanyang puso, kaya madaling hindi siya maintindihan ng mga tao. Hindi niya namamalayan na tumingin sa figure sa balkonahe, huminto, at bumantong hininga. Unlike certain superficial hypocrites who cheats pure and innocent girls. Galit na wika ni Toto, palihim na kinukutya si Clayton. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Nicole, lumubog ang kanyang ekspresyon. Parang hindi niya naiintindihan. Kailangan bang sabihin ito ng malinaw? Itinataas ang kanyang imahe habang minamaliit ang iba. Talagang hindi natalo si Eric. Naninigas ang figure ni Clayton, ngunit hindi siya lumingon para istorbohin ang kanilang usapan. Humigop ng tsaa si Nicole at huminto para pakalmayan ang sarili. Mayroon bang public welfare project ang Ferguson Corporation? Kung hindi siya susulong sa ganitong uri ng oras, lalabas at magkakagulo ang mga nauugnay na departamento. Ang mga aksyon ni Mr. Ferguson ay palaging matalas. Nakakakuha siya ng libreng PR moment at pagbuo ng magandang relasyon sa politika at negosyo. Nang marinig ito ni Toto, napatulala itong tumingin sa kanya. Bakit napakalma ng reaksyon niya? Higit pa rito, mabilis niyang nakita ang totoong intensyon ni Eric na pumunta doon. Hindi na nakakibo si Toto. Lumipas ang mahabang panahon. Napatingin si Nicole sa kanya. Tulungan mo akong magpasalamat kay Mr. Ferguson sa kanyang pag-aalala. Tumanggo si Toto. Sabi ni Nicole, may iba pa ba? Saglit na nagatubili si Toto at nagmamadaling nagsalita. Pupunta ako at bibigyan kita ng mga masusustansyang pagkain at dessert araw-araw. Napangiti si Nicole. Hindi na kailangang problemayan ka ng ganyan. It's no trouble. It's no trouble. This is something I should do. Kung araw-araw dumating si Toto, masusubaybayan niya ang bawat kilos ni Clayton. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Umiling si Nicole at tumingin sa kanya ng nakangiti. Nagtaas baba siya, sinenyasan ang taong nasa balcony. Ang figure ni Clayton sa liwanag at mga anino ay tila kaakit-akit. Marunong magluto ang boyfriend ko, pero tulungan mo akong magpasalamat kay Mr. Ferguson sa kanyang kabaitan. Napawi ang ngiti ni Toto sa kanyang mukha. Mali ba ang narinig niya? Boyfriend. Ibinuka niya ang kanyang bibig at naramdaman ang paglukot ng kanyang mukha. Gulat na gulat siya. Miss Stanton, magkasama kayong dalawa. Kabanata 920. Madly in love. Nakaramdam ng malamig at manhid si Toto. Nang makita si Nicole na mahinahon na nakangiti at tumanggo, biglang nakaramdam si Toto mula sa ilalim ng kanyang puso. Kung alam ni Eric, oh God, hindi ko maisip ito. Naisip ni Toto. Tumayo si Toto at kumuha ng isang hakbang pabalik, medyo hindi nakakagulat. Hindi ko. Huwag maglakas loob sa. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Huwag maglakas loob na gawin kung ano. Hindi ako maglakas loob na ipasa ang iyong mensahe kay Ginoong Ferguson. Miss Stanton,
Ako, mayroon pa akong trabaho. Pagkatapos, tumakas si Toto habang nanginginig. Napangiti si Nicole nang walang pasalita. Kailangan ba ng malaking reaksyon? Nang makita ni Clayton na umalis si Toto, mahinahon siyang lumakad upang isara ang pintuan at sinulyapan ang sopas ni Nicole sa mesa. Akala ko ayaw mong magpunta sa publiko. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at ibinaba ang teacup sa kanyang kamay. Hindi ito magiging publiko. Ito ay isang paunawa upang hayaan ang ilang mga tao na maging handa sa pag-iisip. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser at ang kanyang mga labi ay kinagat sa isang ngiti. Ang tiyak na tao ay malamang na hindi nais na gawing publiko ang bagay na ito kaysa sa kanilang ginawa. Nais ni Clayton na makita ang reaksyon ni Eric dito. Ito ay nadama ng isang maliit na kapana-panabik. Huminga ng malalim si Nicole at kinuha ang mangkok at kutsara, pinaplano na uminom ng sopas. Gayunpaman, bago niya hawakan ang sopas, inalis ito sa kanya. Tumingin si Nicole kay Clayton sa sorpresa at pagkalito. Ngumiti si Clayton at sinabi sa isang malalim at mabagal na tinig, "Hindi ako makapaniwala na nalaman ko lang na gusto mo ng sopas. Hayaan akong tikman ito upang malaman ang recipe at personal na gawin ito para sa iyo sa susunod." Pagkatapos, ininom niya ang sopas nang walang pahintulot ni Nicole. Namula si Nicole. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi, sumimangot ng bahagya habang umiling-iling siya. Hindi ito sapat. Matapos sabihin iyon, ibinuhos ni Clayton ang natitirang sopas sa thermos at ininom ito ng tuyo. Dinilaan ni Nicole ang kanyang mga labi at inilagay ang kutsara ng ikinalulungkot. Naisip mo ba ito? Nag-agaw siya ng pagkain mula sa isang nasugatan na tao. Ano ang isang taong nakakainis? Ngumiti si Clayton. Madilim at malalim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nagsalita siya sa isang mabibigat na tinig. Hindi nagsasalita si Nicole. Ngunit mas mahusay akong magluto. Ang tinig ng Clayton ay mainit-init at tiyak. Hindi ito tunog na nagbibiro. Inabot niya at pinched ang tainga ni Nicole. Kaya, huwag lamang kainin ang ibinibigay sa iyo ng iba sa hinaharap. Uminom lang si Clayton ng isang malaking flask ng sopas dahil nagseselos siya. Ang mga tainga ni Nicole ay hindi sinasadya na nadama ng isang maliit na mainit kapag napagtanto niya ito. Si Clayton ay nanatili doon sa isang buong araw. Maraming beses tumunog ang kanyang telepono bago siya nag-atubiling umalis sa pagpilit ni Nicole. Sa wakas ito ay tahimik, ngunit pagkatapos ay si Yvette ay nakatali sa mataas na espiritu. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Tiningnan niya ang kumikinang na hitsura ni Yvette at alam na sinipsip siya sa isang whirlpool ng pag-ibig. Si Yvette ay dumating ng walang dala at walang tigil na kinain ang lahat ng merienda ni Nicole habang ngumisi. Narito ako upang sabihin sa iyo na opisyal na akong nakikipag-date sa isang tao. Ngumiti si Nicole. Sean Moore. Hindi ka ba laging nakikipag-date? Umiling-iling si Yvette. Kami ay naging kaibigan ng mga benepisyo, ngunit ngayon kami ay nasa isang romantikong relasyon. Ibinigay mo ang helikopter at pinili si Sean. Siya ba ang tipo ng tao na madala sa pag-ibig? Naalala ni Nicole ang malamig at madilim na hitsura ni Sean at nanginginig sa pag-iisip. Ngumiti si Yvette, mukhang may card siya sa kanyang manggas. Kapag nasa kamay na siya, hindi siya maaaring lumipad. Kahit na si Sean ay walang helikopter, ginamit niya ang lahat ng mga koneksyon na kaya niya habang hinihintay ko siyang iligtas ako. Nang makita ko siyang lumitaw, alam kong siya na madly in love with me. Sumimangot si Nicole sa mataas na espiritu ni Yvette at biglang tumawa. Sino ang nahulog? Sino ang nagagalit sa pag-ibig? Gayunpaman, mabuti na natagpuan ni Yvette ang isang taong gusto niya. Ito ay mas mahusay kaysa sa pakiramdam na masama tungkol sa pagkakita ng sama-sama ni Grant at Ida. Nanatili si Yvette kay Nicole hanggang sa huli bago siya kinuha ni Sean.